I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello, universe, it's me again. Shout out sa mga kababayan natin, good morning again. Hindi, magandang tanghali na, So, sa mga Marcos, loyalists, supporters, Filipino and OFWN, shout out tayo. But anyway guys, alam nyo naman ang controversial ngayon. Yung urong-sulong, sa impeachment na ito. Delay. So, matunog po ang yung mga usaping, mga dismissal, So, dahil dyan, mga kababayan, na sinasabi po, mayroon tayong unang video na sinasabi ni Marcolita na walang impeachment na magaganap, At ganoon din si Amy. So, dahil dyan, mga kababayan, nagkakaroon po tayo ng idea na talagang may gumagalaw sa loob ng Senado para kausapin yung mga ibang senador to, for dismissal, para bumoto ang mga senador, for dismissal sa impeachment ni Sara Duterte. Ang sabi na po ni isang abogado, actually hindi acquittal ang basihan dito. Ang basihan dito, nabubulol tuloy ako. Ang basihan dito, mga kababayan, is yung ayaw nilang malaman ang katotohanan, yung mga ginagawa nilang kriminalidad nung sa panahon nila at yung mga ari-arian nila. Marami silang kinasasangkutan na mga issue. Yun ang ayaw nilang mabunyag sa publiko. Di ba, mga beswa, Yan, ang nagsabi niyan ay walang iba kundi si Attorney Locke Espiritu, mga bes. So, dahil dito sa dismissal proposal, mga kababayan, parang ang dating sa akin nagsinungaling si Chis Escudero, na kung saan siya po ang kumbaga nag-outtaking ito si Bato kay Chis Escudero. So parang may idea ka na bakit ito si Chis Escudero parang nagsisinungaling, bakit kamo? Sabi niya kasi doon sa kanyang post na walang mga ganyang mga rumors, pero inamin ni Bato, mga kababayan, ay nanggagaling sa kanya. Itong draft proposal para ibusura, guys, yung impeachment trial ni Sara Duterte. Tingnan nyo, katraidoran, sa taong bayan at pagkapalapastanganan sa 1987 Constitution sa ginagawa ni Bato. Bakit? Ito, basahin ko para kumpleto detalyado, ayan sa mga kababayan natin, although nalit tayo sa pag-upload, pero okay lang, kailangan ko i-upload ito, Inamin ni Senador Bato de la Rosa na galing sa kanyang tanggapan ang kopya ng draft resolution na naglalayong ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. You see? Ako, kahit mabasa ni Bato, ang dating sa akin, pag-traidor yan sa taong bayan. Ang pagbalahura yan sa saligang batas ng Pilipinas. Di ba, mga kababayan, ang dismissal, sabi nga ni Congressman Chua, unconstitutional yan. Kailangan maituloy. Hindi na natin ipaliwanag dahil napanood nyo naman siguro ang iba. Ito, sabi dito guys, inamin niya, mga kababayan, ang gagaling sa kanyang bunganga. Sabi po ng Abante News Online, Chis Bato umaming galing sa kanya ang draft ng naglalayong ibasura impeachment versus BP Sara. Galing ayon sa office ko, basahin nyo na lang ang reso. You'll understand everything. That's very self-explanatory. Mabasa nyo doon ang sinasabi ko, ano ang saloobin ko. Si traidor sa bayan ito. Ito yung mga tipong mga tao na hindi po dapat ihalal kasi walang alam sa batas. Di ba? Actually, sabi nga natin, ito si Bato tumatakbo para sa pansarili at para sa kanyang puon, hindi po sa taong bayan. Yung mga yung mga bumoto dito walang utak. Yan. Ang problema din sa ating mga ibang kababayan, binuto nila yung mga taong walang laman ang utak. Ay, nako. Di ba? Tingnan nyo ang ginagawa niya.
Ano ibig niya sabihin? Ha? Umiikot sa loob ng Senado, nagkakaroon po ng pagkukonbinse sa ibang senador na ganito ang gagawin natin, 'di ba? Kailangan natin isalba si Sara Duterte. Ayaw natin na mabunyag ang kanyang mga, ang mga anomalya na kinasasangkutan niya. O palabasin niya pa na wala naman siyang kasalanan. Parang tipong ganun, no, sa aking kaisipan. Pagkakaroon ng kumbinsi yan eh. Nangungumbinsi siya sa kanyang mga kapwa senador. O alam po natin, medyo ilang Duterte block ba ang mga senador dyan. Pero dapat, mga kababayan, maging maingat ang ibang senador. Kasi, 2020 election, baka hindi na sila mananalo. You see, mga bes, kaya malakas ang loob ni Sara Duterte sa social media kung paano magsalita. Bara-bara din. Walang preno ang bunganga. Ganun ni Senator Amy. Si Marcoleta, ang yayabang nila. Ayan. Para kumpleto detalyado, guys, basahin ko. Bato umamin galing sa kanya ang draft na naglalayong ibasura ang impeachment versus BP Sara. Di tama din ang mga rumors, guys. Ayan, June 4, 2025. M goes. Kahapon, inamin ni Senator Bato de la Rosa na galing sa kanyang tanggapan ang kopya ng draft resolution na naglalayong ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Galang yun sa office ko, basahin nyo na lang ang reso. You'll understand everything, that very self-explanatory, mabasa nyo doon. Ang sinasabi ko, ang saloobin ko, pahayag ni De La Rosa, panayam ng mga reporter, yun palang saloobin mo. Pero yung taong bayan, hindi mo rin inisip, makasarili ka rin eh. Di ba? Obvious di, makasarili. Isang pamilya lang ang sinasamba nito, hindi sa taong bayan. Kaya sabi ko, yung mga bumuto dito, walang utak talaga rin naman, sabi niya, basahin nyo yung whereas, andun lahat ng intindihan na lang ninyo. Dagdag pa niya, ginawa ni De La Rosa ang pag-amin matapos na kumalat ang draft resolution kung saan kapag sinilip ng detalye ng dokumento ay lalabas ang pangalan ng isa sa kanilang mga staff. M goes. Ayon kay De La Rosa, mayroon siyang mga pinagtanungan at pinagkonsultahan kaugnay sa pagbuo ng nasabing draft resolution. Gunggong. Di ba? Ikaw mismo ang sumisira sa imahe mo. Binabalahura mo ang saligang batas ng Pilipinas at sino ka naman? Di ba? Putong lupa na ito, nakakainis. Pinababasa ko sa kanila yung draft. Yung iba meron ng ibang draft. Lang kasamahan namin may ibang draft. So siguro incorporate yun kung anumang magagandang provision sa kanila draft para mapaganda yung final version at magiging acceptable sa lahat. Alam nyo guys, ewan ko ba kung bakit nanalo ito. Kawalang hiya talaga. So far nakita ko 3 yun 3 draft yun. Di ko lang masabi kanino galing. Input lang, sambit pa niya. Dagdag pa ni De La Rosa, ihahain nila ang resolusyon sa susunod na linggo. Meron pang gustong mag-input, kung hindi ngayon, posible next week. Ngayon sana, kung matapos na mga ini-input nila ang magagandang laman. Sabi ni Senador, whenever or makuha ko ang mga suporta ng majority, I am confident that I make a stand as far as this issue in concern. Once it's submitted, then it will be taken up of the floor. Saad pa ni De La Rosa. Kaya natatakot ito guys na magkakaroon ng people powers. Yung mga kahibangan mo, Senator Bato. Baka hindi ka magkanda o gaga pag nakita mo ang taong bayan nasa persang sa EDSA. Ay delikado kayo pag ganyan ang ginagawa nyo. Ewan ko lang sa inyo. Pag nakita nyo ang taong bayan nasa labas na, mapupuno ang Lunita, mapupuno ang Mindiola, mapalibutan ang Senado, ewan ko lang sa inyo. Pag hindi mapadlak yung Senado na yan. Kaya pala ito naman si Chis Escudero, may pagkasinungaling din to do deny na wala daw mga rumors na ganyan, walang ganyan, sabi niya. Ayan tuloy, umamin si Bato. Ay, nako mga kababayan, kayo na po ang bahalang humusga dito sa mga pulpul na ito. Ewan ko ba kung bakit nanalo pa ito. Ay, ewan ko. Alam niya guys
Ang dami pong tumutulig sa kanila. Ha? Oo, dito sa viral na balita ngayon na, yan, proposal for dismissal. Naku, ang daming tumulig sa mga mostly are abogado, pati si Drilon, mga kababayan. Oh, ay, ewan. Ay, si Coco Pimentel, di ba? Bakit urong sulong? Kaya ito si Chis Escudero. Ngayon pa lang, wag na natin ibuto yan. Walang kwenta, dapat bumaba na nga yan. Ito pa. Sabi po dito ng mga nagko-comment guys ewan ko sa'yo, ba't nanalo ka pa? Sana ginampanan mo nyo muna tungkulin nyo. Sa kanyo na lang, sana pinaliwanag sala kung talagang mahina ang ebidensya. Ay, nakakaawa naman ang Pilipino sa inyo. Bakit mga Duterte lang pinaglilingkuran nyo? Diba? Dapat sambayan ng Pilipino. Oo nga Alam nyo, sa totoo lang guys, real talk. Itong pamilyang Duterte, sa tingin ko, para sa akin, salot talaga sa lipunan, no? Sila, dahil lang sa kanila kaya nagkanda gulo-gulo. Ito may own thinking lamang. Dahil lang sa kanila, nagkagulo-gulo ngayon Dahil sa kagagawan din ni Sara Duterte, tsaka yan ni Digong. Nagta-third demotion pa itong mga DDS na ito na walang kakwenta-kwenta. Mga siraulo Naku Bato, wala ka nang ambag sa bansa. Daming iti-iti, tante, kaya nanalo ulit. Kaya nga kami ang nagpapasahod sa inyo na nanililbihan kayo sa iisang tao. Correct. Wala ka talagang nagagawa bilang senator kundi ipagtanggol ang pamilya Duterte. Bato, takot kayo malaman ang katotohanan. Iyon ang totoo. Ay guys, grabe. Ang senador ng mga iti-iti at angat gusto lang pagtakpan ang investigasyon period. Takot yan. Mga bobo ang mga namumuno sa Pilipinas. Asalan, utusan sunod-sunuran na lang. Di alam taong bayan kung sino ang pinaniwalaan. Kaya pwede nang gumawa ng masama dahil di nila napaparusahan. Sayang ng pinapasahod. Ay guys, ang dami nito. Sa totoo lang. Halos. Yan taong bayan nagagalit na kay Bato. Walang ambag, pahirap sa bayan. Hay, hidsa uli ang huling hatol. Yan. Asan ang pangako na ipaglaban ko kayo at itaga mo sa Bato para pala sa isang pamilya ang pangako. Expected na yan kasi wala naman ibang laman ng utak mo, Bato. Guys lahat yan. Galit na galit. Makapal. Mga makapal ang face. Sana andyan ang ICC. Sana Lord. Ayaw ng mga senador. Tuluyan si Sara Duterte. Gusto nila na ICC na lang. Kasi palpak dito sa Pilipinas. Kasi guys, si Pangulong Marcos Jr. ayaw niya kasi makialam. Baka kasi kung makialam sasabihin na lang diktador. Problema na ng Senado po yan Separate powers yan, di ba? Kaya dapat gampanan nila kung ano po ang tungkulin nila. Pero ang nangyayari, tingnan nyo. Nagkakaroon po ng ng hindi magandang pamumuno dyan sa loob ng Senado. Sana po sa ibang senador ng alyansa, huwag kayong magpapadala. Even si Tito Soto guys, si Senator Soto, si Lacson. Ayan na ang unang nagbunyag niyan. Yan tuloy kumalat. Ito pa. Yan po ang sinabi ni ni Atty. Barry Gutierrez, harapan na tayong niluloko ng Senado. Ayan. This will be flagrant and shameful addiction of the Senate's constitutional duty. If it is adopted, holding the trials is mandatory once the House votes to impeach. The Senate did nothing for our months. And now, it will claim it has no time. Harapin na tayong niluloko. Komento ni dating Vice President spokesperson Atty. Barry Gutierrez. Totoo po yun. Siyempre mga attorney ito, alam nila kung ano nangyayari. Ito pa. Ayan nanumpa si Bato yan ito po yun Sabi po ng Now You Know, Ronald Bato de la Rosa has taken the oath of office officially starting his second term as a senator before Senate President Francis Chis Escudero on Monday. 3 days ago guys Sabi po ng the Now You Know. Asahan po natin ang patuloy na pagtatugoy ni Senator Bato ng kaayusan at kapayapaan sa ating mga komunidad. Alang-alang sa seguridad ng bawat Pilipino, let's expect Senator Bato continue advocacy of order and peace in our communities. Wala namang ginawa yan in our consideration of the security of every Filipino.
De La Rosa Camp said in social media, sus, ano ba ginawa ni Bato? Nakikita ako sa kanyang social media. Ang ginawa lang yan, kundi mag-ihaw ng malalaking isda at saka malalaking karne. Kaya lumalaki siya. Diba guys? Kaya malalaking seafoods. Eh, laki-laki ng sahod kaya niyan. No, di ba? Oh, kaya lumalaki si Bato. Yan lang ang trabaho niya. Kundi mag-ihaw ng malalaking tuna. Ay, ewan ko na nangyari sa mundo. O, ito pa. O, ito, sabi po, sabi po ng Bureau Files, galawang kill the impeachment in ni Cheese. O, to obvious Bureau File chip. O, ayan o. Escudero's sinister scheme, ayan, has become too obvious from his decision not to touch the articles of impeachment sent by the House of Representatives last February. Alam mo, lahat, ang daming reason ni Chis Escudero, guys. Ang dami niya pong alibay, sa totoo lang. Hindi ako bugado, pero nakikita ko sa galaw niya. And postponing the presentation by the House prosecution panel of the impeachment article from June 2 to 11, he is trying to kill the impeachment trial, saad ni Bureau Files President Ellen Tordisilas. Alam niyo guys, malaki din na itutulong ang social media. Bakit? Sa pagpapakalat ng ganitong issue na nabubunyag, no? Nabubulgar sa social media, yung proposal ng yung draft proposal for guys, no, dismissal sa impeachment trial ni Sara. Nagkakalat na yan, kumalat ng kumalat. Siguro nakarating kay Chis Escudero, mga kababayan, itong pag-viral, no, ng urong-sulong ng kanyang pangangasiwa tungkol dito sa impeachment trial. Ay nako, ewan ko na lang. O ito pa, nang sabi ni dating Senator Drilon kay Chis Escudero, ayan ambisyon, political, kalimutan mo na. It is the constitutional duty of the Senate to convene as a impeachment court on June 2, but all right, on June 11 as an obligation because it has not yet been addressed. Sabi ni dating Senate President Franklin Drilon. Oh, you see, mga bes? Oh, I think abogado din ba ito si dating Senator Drilon? Ewan ko lang kay Chis Escudero. Kaya nga, mga kababayan, abangan po natin sa June 11. Pag hindi ito pa natuloy, alam nyo na. Asahan nyo din ang taong bayan. Nako, ewan ko lang guys. O ito pa. Ito, na may video ako dito eh. Sabi ni Congressman Chua Sulun sa Senate Resolution versus Impeachment, it's unconstitutional. Ilang membro ng Kamara de Representante ang nagsabing unconstitutional ang sinasabi ni Senate Resolution na layuning ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan. Pag hindi po natuloy, nako, bes, masasabi mo siguro sa sarili mo na ito si Chis Escudero. Talagang binabalahura ang saligang batas ng Pilipinas. Ito pa. Anong sabi ni Chis Escudero? O yan, walang ganong uri ng resolution sa pending sa Senado ngayon. Sinungaling talaga, no? O, nagsalita si Bato, galing yon sa office ko. Bistado si Chis Escudero sa pagkasinungaling. Oh my goodness. Guys, ang kapalagayan nyo? Ay, kaya maraming galit kay Chis Escudero. Sa totoo lang, ito pa. Ito. Chis Escudero, ginagawang tanga ang media, sabi po ng isang kolumnista. He then made all of those media persons stupid by not referencing the words forthwith. The omission was clearly deliberate. All dictionaries say forthwith means immediately, not in Chis Escudero's vocabulary. Saad ni Antonio G. Montalban, the second Bureau Files columnist. Pag sinabi daw kasi guys, pag forthwith, dapat immediately. So, pag once na sinabmit ng yung article of impeachment ng Kamara sa Senado, dapat kumilos sila kaagad. After 2 weeks or 1 week, dapat umpisahan na. Yun po ang pagkakaintindi ko. Correct me if I'm wrong. And then, ang nangyari is, wala
ilang buwan na nakaraan. Ngayon, dinilay pa nga ng ilang buwan, ito dinilay na naman ng pizza. O, di ba? Ang katwiran kasi ni Chis Escudero, mga kababayan, bakit daw ang ginawa ng House umabot po ng 2 months. Natural, obvious na obvious kasi nga nagka-hearing. Inaalam ka agad So, ilang buwan ba yun, guys? Nakailang hearing ang komite tungkol dito sa issue ni Sara Duterte. Natural, aabot ng 2 months yan. Dahil hearing ng hearing naghahanap ka pa ng ibang mga resource person. 'Di ba? Nagkakaroon ng ugnayan dito sa issue ni Sara tungkol sa confidential file kung saan niya na dinala. Bakit hindi ipiniliwanag ng mabuti? Kaya naabot ng ganung ng buwan. Alam niyo itong katwiran ni Chis Escudero, ewan ko guys, hindi lahat ng abogado talaga matalino. But ang feeling niya is talagang tama siya lagi, pero nagkamali siya, guys, 2 months daw. Bakit daw ang Kamara naghintay daw ng matagal? 2 months. Natural, naghihiring, tapos naghahanap pa ng mga resource person. After ng hearing ng mga ilang linggo, ng 2 buwan, sinasabi niya, 'di ba? Na-impeach si Sara, kaya sinubitin nila doon ang article of impeachment doon sa Senado. Ngayon, pinatagal niya ng pinatagal. Ano nangyari? Katwiran nila break time. Ay, sus, ewan. Kung talagang gugustuhin mo, may paraan. Pero pag talagang ayaw mo, may dahilan. Ganon lang yun ayan, tinutulig siya ngayon sa social media. Ito pa. Sabi po dito guys, Escudero, di naubusan ng dahilan sa pagpapaliban ng impeachment. Sabi ni Senator Coco Pimentel, yung Pebrero na yan, final, ngayon Hunyo na. Tayo ba ay sumusunod sa konstitusyon na agad-agad na maaari i-trial na? Tanong ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel. The third. Ay abogado siya, alam niya. Kaya nga sabi nga forthwith, 'di ba? Dapat sabi nga immediately. 'di ba? Ay nako, ewan ko na lang. Ito pa sabi ni Senator Soto, I just learned that the impeachment transmitted by the HOR last February has never been referred to the Senate Rules Committee. Ay grabe. Agay. Ito naman sabi ni Senator Hontiveros, ngayon lang ako nakakita ng bola na dinidribble ng 4 na buwan. Kahit naman sa basketball, may shoot clock. Convening as an impeachment court and commencing trial is expressly mandated by the Constitution. And yet, this process has been delayed and dragged on 4-hour-long months. Sabi ni Senator Hontiveros. Goes. Ito pa. Sabi pa guys, impeachment, tuloy ang pagdribble ng Senado, former IBP President. Goes. Even if you look at the rules of the Senate itself, malinaw naman na kapag may impeachment, it takes precedence over the ordinary legislative work. Giit ni Attorney Domingo Cayusa, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. Goes. Yan guys marami po ito. So, well, mga kababayan, abangan po natin sa June 11. Sana po matuloy-tuloy na yan. At ewan ko dito, kaya Chis Escudero, ano bang nangyari sa kanya? Marami po nagsasabi na netizen na, ay nako, magkano ba ang bawat perma? Ay, ewan ko. So yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines.